Ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. So, ang just vexation lang kung ipahiya niyo ako sa buong Pilipinas. Grabe, para akong pumatay. 2020 pa lang, ang dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit saan. Tapos papahiyain niyo ako, national TV ng ganito. Merong dahilan ho yun kung bakit ako nakapagsalita ng hindi maganda sa isang Huwag Hiya! Wala, meron akong dahilan yun. Pinahiya niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung kinaso ko sa'yo, hintay mo warrants mo. Grabe ang pasabog na balitang lumabas ngayon dahil tila wala na talagang takas itong si Norman Mangusin o mas kilala ng marami sa pangalang Francis Leo Marcos. Matapos ang mahabang panahon na puro asaran at bantaan lang ang nakikita natin sa social media, ngayon ay totoong pader na ang nabangga niya dahil pumasok na sa eksena ang Napolcom at ang vlogger na si Makagago. Sa mga hindi pa masyadong pamilyar, si Norman ay sumikat noon dahil sa kanyang mga video na nagpapakita ng yaman at tila tumutulong sa mahihirap. Pero sa likod ng mga kamera ay marami palang umiiyak na mga biktima. Ngayong may mga formal na reklamo na at mismong mga matataas na opisyal ng gobyerno na ang nakikinig, ang tanong ng lahat ay, ito na nga ba ang katapusan ng kanyang panunubol sa internet? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin sa ano maabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Pag-usapan natin ang naging pahayag ni Makagago sa harap ni na Commissioner Rafael Laza at iba pang mga opisyal ng gobyerno dahil seryosong usapan na ito at hindi na lang basta vlog. Sa totoo lang, nakakagulat ang mga detalyeng lumabas tungkol sa kung paano umano nalinlang ang ating mga kababayan. Ayon sa mga testimonya at hawak na ebidensya, hindi lang pala libo-libo ang pinag-uusapan dito kundi milyon-milyong piso. Isipin ninyo, ang mga biktima ay karamihan ay mga OFW na nagpapakapagod sa ibang bansa para lang makaipon, pero tila napunta lang ang lahat ng pinaghirapan nila sa kamay ng isang taong mapagsamantala. Sinasabing umaabot sa 40 milyon hanggang 80 milyong piso ang kabuuang halaga na nakuha sa mga kababayan nating naniwala sa kanyang mga matatamis na salita at mga pangako. Sa naging pagkikita nila sa opisina ng gobyerno, ramdam mo ang galit at emosyon ni Makagago dahil hindi lang pera ang kinuha rito kundi pati na rin ang dignidad ng mga pamilyang nasira. Sinabi niya na handa siyang lumaban hanggang dulo dahil personal na ang ginawang pambabastos ni Norman sa kanyang asawa at maging sa kanyang ina. Bilang isang kilalang influencer, sanay na raw siya sa mga batikos at away sa internet. Pero ibang usapan na kapag ang mga mahal sa buhay na ang idinamay at binabastos sa harap ng publiko. Dahil dito, si Makagago ang naging unang tao na matapang na nagsampa ng kaso at sa kabutihang palad ay siya rin ang unang nanalo sa korte laban sa tinatawag niyang mandarambong. Nakakatuwa ring isipin na sa wakas ay may mga opisyal na tayo sa gobyerno na seryosong tumitingin sa mga krimen na nangyayari sa social media. Dati kasi, kapag usapang vlogger o away sa internet, hinahayaan lang ng mga autoridad dahil akala nila ay katuwaan lang. Pero dahil sa pagpupursige ng mga biktima at sa tulong ng mga matataas na opisyal tulad ni Yusek Abi Paraiso, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan. Nanawagan din sila sa lahat ng mga Pilipino, lalo na sa mga nasa ibang bansa, na huwag basta-basta maniniwala sa mga nakikita sa video dahil hindi lahat ng nagpapakitang tao ay may mabuting layunin. Sabi nga nila, ang hustisya ay mabagal pero siguradong darating din sa mga taong nanggugulo sa buhay ng iba. Sa mismong loob rin ng Sheraton Hotel sa Pasay City, tuluyan nang nalambat ng mga autoridad si Norman Mangusin. Hindi na siya nakaporma nang ihain sa kanya ang warrant of arrest na nagmula pa sa Olongapo City. Ang dahilan ng paghuli sa kanya ay ang paglabag sa Article 2AYT7 o yung tinatawag na unjust vexation na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Isipin ninyo, ang akala ng marami ay hindi seryoso ang mga pang-aasar niya sa internet pero dahil sa batas natin laban sa cybercrime, napatunayan na may bigat ang bawat salitang binitawan niya online. Ito ang naging mitya para tuluyan siyang bitbitin ng regional unit ng National Capital Region
at ng mga operatiba mula sa Taguig at Pasay. Naging matagumpay ang operasyong ito dahil sa pagkakaisa ng iba't ibang sangay ng ating kapulisan. Sa katunayan, binigyan ng malaking pagkilala ang Philippine National Police sa pamumuno ni Police General Guillermo Eleazar at ang buong Department of Justice dahil sa hindi nila pagbitiw sa kasong ito. Hindi rin matatawaran ang sipag ng CIDG sa ilalim ni General Monico na talagang tinutukan ang bawat detalye ng investigasyon hanggang sa mahuli si Mangusin. Seryoso ang pamahalaan ngayon dahil hindi lang pala ordinaryong tao ang binabastos ng lalaking ito. Umabot na sa punto na pati ang mga reporter, mga pulis na nakauniforme at maging ang mga opisyal ng gobyerno ay pinagsasalitaan niya ng hindi maganda. Sabi nga ng mga autoridad, hindi nila papayagan na bastusin lang ang mga institusyon ng ating gobyerno ng kahit na sinong vlogger. Malaki rin ang pasasalamat ng kampo ng mga biktima sa NAPOLCOM, lalo na sa mga special investigator at sa Legal Affairs Service na humawak sa mga dokumento. Isang mahalagang babala ito para kay Mangusin na kahit gaano pa siya katapang sa kanyang mga video, darating ang oras na kailangan niyang harapin ang batas. Ang nakakabilib pa rito, hindi pa tapos ang laban. Ayon sa mga opisyal, patuloy ang kanilang ginagawang pagsusuri sa napakaraming dokumento na nakuha nila. Marami pang impormasyon ang lumalabas at nananawagan ang NAPOLCOM sa lahat ng iba pang mga biktima na huwag matakot lumapit at maghain ng formal na reklamo. Bukas ang kanilang opisina para pakinggan ang sinumang nalinlang o naagrabyado ng taong ito. Ito ay isang malakas na sampal para sa mga taong akala mo ay kung sinong malalaking tao sa social media pero wala namang respeto sa batas. Mula sa pangmamaliit sa NBI, sa mga ahensya ng kalusugan hanggang sa panloloko sa mga OFW, tila lahat na lang ay kinalaban ni Mangusin. Ang pagkakaaresto sa kanya ay nagsisilbing halimbawa na walang sino man ang mas mataas sa batas ng Pilipinas. Kung akala niya ay kaya niyang daanin sa yabang ang lahat, ngayon ay napatunayan na mas matibay pa rin ang pagkakaisa ng mga biktima at ng ating mga kapulisan. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung ito na nga ba ang simula ng paglilinis sa mundo ng vlogging laban sa mga mapanirang tao. Alam niyo ba kung ano ang pinakamatinding revelasyon dito? Hindi lang pala basta kaso ang problema ni Norman Mangusin dahil lumalabas na halos lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang pagkatao ay puro duda at tila gawa-gawa lang. Ayon sa mga ulat mula sa investigasyon, pati ang kanyang mga dokumento gaya ng passport at birth certificate ay pinaghihinalaang peke o may mga maling detalye. Isipin ninyo, iba-iba raw ang pangalan at birthday na nakalagay sa kanyang mga papel. Maging ang tinitirhan niya na madalas niyang ipagmalaki sa kanyang mga video, gaya ng sikat na Green Meadows, ay lumalabas na hindi rin pala totoo. Sa madaling salita, tila isang malaking palabas lang ang buhay na ipinapakita niya sa internet para makuha ang tiwala ng publiko at ng ating mga kababayan. Dahil sa mga natuklasang ito, hindi lang PNP at NAPOLCOM ang kumikilos ngayon. Nanawagan na rin ang mga autoridad sa Department of Foreign Affairs o DFA na kanselahin na ang kanyang mga passport dahil sa dami ng magkakaibang pagkakakilanlan na ginagamit niya. Maging ang Philippine Statistics Authority o PSA ay kailangan na ring pumasok sa eksena para imbestigahan kung paano siya nakakuha ng birth certificate na ginagamit niya sa kanyang mga maling gawain. Ang masakit pa rito, pati ang pangalan ng pamilya Marcos ay ginagamit niya para magmukhang makapangyarihan at malapit sa mga nasa itaas, kahit na wala naman talagang ugnayan ng unang pamilya sa kanya. Talagang ginamit niya ang bawat pagkakataon para makapanlinlang ng kapwa. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi natin pwedeng kalimutan ang papel ni Yusek Abby Paraiso at ng Anti-Cybercrime Group na tahimik lang na nagtatrabaho sa likod. Sila ang naging susi para ma-take down o maalis ang mga social media pages ni Mangusin na ginagamit niya sa kanyang mga modus. Malaking tulong ito para hindi na madagdagan pa ang mga mabibiktima niya habang gumugulong ang kaso. Nakita natin dito na kapag nagtulong-tulong ang iba't ibang sangay ng gobyerno, kahit gaano pa kalakas ang impluwensya ng isang tao sa internet, hinding-hindi siya makakatakas sa kamay ng batas.
Ang kwento ni Norman Mangusin ay isang malinaw na paalala na ang katotohanan ay laging lalabas kahit gaano mo pa ito piliting itago sa likod ng magagarang video. Ngayon ang tanong ko sa inyo, sa tingin niyo ba ay sapat na itong pagkakaaresto sa kanya para matigil ang mga ganitong klaseng gawain sa social media? O sa palagay niyo ba ay marami pa ring katulad niya ang nagtatago at naghihintay lang ng susunod na mabibiktima? Nakakatakot isipin na sa isang pindot lang sa cellphone, pwedeng mabago o masira ang buhay ng isang tao dahil sa maling tiwala. Kaya naman, maging mapanuri tayo sa lahat ng napapanood natin online dahil hindi lahat ng kumikinang ay tunay na ginto. Ano ang masasabi nyo sa naging pagbagsak ng tinaguriang Francis Leo Marcos? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa baba at pag-usapan natin yan. Huwag rin kalimutang mag-ingat at laging maging matalino sa paggamit ng social media para hindi tayo maging susunod na biktima ng mga ganitong klaseng panloloko.